Magandang umaga po sa ating lahat. Isang napakagandang pribileyo ang makasalamuha kayo ngayong umaga. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis o Pahayag, ang huling aklat ng Biblia. Ito ay isang aklat ng mga propesiya at mga pangitain at doon natin makikita ang isa sa pinakatanyag at pinakamisteryosong bahagi, ang apat na mga ngabayo, or sa English, the four horsemen. Hindi ito isang kwento upang tayo ay matakot, kundi isang babala upang tayo ay maging handa. Ano ba ang sinasagisag ng apat na ito at paano tayo dapat tumugon bilang mga Kristiyano? Okay. Sa Kabanata 6 ng Pahayag, nakita ni Apostol Juan ang isang pangitain habang binubuksan ng kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siyempre, ang 7 selyo. Nagsimulang lumabas ang mga pangyayaring magaganap sa huling mga panahon. Sa pagbukas ng unang 4 na selyo, lumitaw ang 4 na mga ngabayo. Ang unang kabayo, the white horse, o kabayong kulay puti sa Tagalog. Ito po ang talata po na mababasa po natin, no? Sa Apokalipsis, Kabanata 6, versikulo 2. Nakita ko ang isang puting kabayo, ang nakasakay rito ay may dalang pana at binigyan siya ng isang korona. Humayo siya na nagtatagumpay at para manalo pa. Ang puting kabayo ay madalas na iniuugnay sa mananakop, tagumpay, o sa ibang pagtingin. Ang simula ng kasamaan na nagkukunwari bilang kabutihan. Ito ay ang the Antichrist sa Ingles o sa Tagalog, Antikristo. Lumabas siya upang magtagumpay at magpatuloy sa pananakop. Sumasagisag ito sa mga pandaraya, maling doktrina at pananakop na magaganap pa. Mga bagay na sa una ay tila maganda, ngunit nagdadala pala ng kapahamakan. Ang ikalawang kabayo, the red horse, hindi red horse beer ha, ito po yung tinatawag na kabayong pula sa wikang Tagalog. Ang ating talata naman po ay Apokalipsis, Kabanata 6, talatang 4. Lumabas ang isa pang kabayo na pula. Ang nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihan na mag-alis ng kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang pulang kabayo ay kumakatawan sa digmaan at kaguluhan, war and civil strife. Sa paglabas niya, ang kapayapaan ay aalisin sa mundo at ang mga tao ay magpapatayan. Ito ang simula ng matinding alitan at karahasan na lalong magpapalala ng kalagayan ng buong sangkatauhan. Ang ikatlong kabayo, the black horse, o ang itim na kabayo sa wikang Tagalog. Ang ating pong talata, Apokalipsis 6, mga talatang 5 hanggang 6. At nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay rito ay may timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabing, 1 litro ng trigo ay 1 denaryo, at 3 litro ng sebada ay 1 denaryo. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis at ang alak. Ang itim na kabayo ay sumasagisag sa taggutom o kakulangan, famine, and economic collapse. Ang presyo ng pagkain ay bigla ang tataas sa mga panahon na yon. Ang isang araw na sahod o denaryo ay sapat lamang upang makabili ng kaunting pagkain o tinapay. Ang buhay ay magiging mahirap at ang pang-araw-araw na pangangailangan ay magiging isang malaking pasanin sa bawat isa. Ang ika-4 na kabayo, luntian, amopola, ito po yung tinatawag na maputla o pale horse. Ang ating pong talata sa Kabanata 6 pa rin ng Apokalipsis, talata 8. At nakita ko ang isang maputlang kabayo
Ang nakasakay rito ay tinatawag na kamatayan at sumusunod sa kanya ang Hades, kahulugan, libingan. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, ng taggutom, ng salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Ang maputlang kabayo na ang orihinal na salita ay chloros, na nangangahulugang pale green o ashen, kulay ng pagkabulok, ay kumakatawan sa kamatayan at salot, death and pestilence or disease. Ito ang pinakamalubha dahil dala niya ang mga epekto ng tatlong nauna. Ito po yung digmaan at ang taggutom. At nagdadagdag pa ng salot at sakit. Ang apat na ito ay bibigyan ng kapangyarihan sa isang malaking bahagi ng mundo. Sa lahat po ng ito, ano naman po ang ating magiging tugon? Definitely not fear or hindi po pagkatakot, kundi pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo'y ligtas. Mga minamahal ko, hindi natin dapat ituring ang mga propesiyang ito bilang simpleng tadhana. Ang mga bayo ay nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay papunta sa isang katapusan. Kung nakikita natin ang anino ng pananakop, ito po ay kasama na rito yung maling doktrina syempre, ng mga digmaan, ng mga taggutom o mga salot. Ano ang dapat nating gawin? Unang-una po mga kapatid, huwag tayong matakot. Manampalataya lamang kay Kristo. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong mabagabag. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ito po ay matatagpuan natin sa 1 Kapitulo 14, versikulo 1. Ang mga bayo ay humahayo sa ilalim ng pahintulot ng Diyos. Hindi sila lampas sa kanyang kontrol. Ang ating pag-asa ay hindi sa mga kabayo, kundi sa kordero na nagbukas ng mga selyo. Number 2, dahil kay Jesus at dahil ligtas na tayo po ay lagi nakahanda. Hindi ito paghahanda ng pagkain o mga baril, kundi paghahanda ng ating puso. Alam naman natin, ever since nang tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin, lagi po tayo nakahanda. Since hindi naman po nakabase sa ating gawa ang kaligtasan, kundi sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ang tanging paraan upang maging handa ay ang mamuhay ng nananalig sa anak ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Pangatlo, maging liwanag. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa atin, tayo ang asin at ilaw ng mundo. Habang hindi pa nagaganap ang pagdagit o ang rapture ng church. How about share the good news while there is yet time? Lagi naman po may time dahil ang Lord Jesus ay siya po ay may gusto na lahat ay maligtas. Subalit nakalulungkot po na hulaan na po ng Biblia na mas malawak ang daan sa kapahamakan kaysa sa kaligtasan. Pero ano naman po yung katotohanan na pwede mo namang matahak? Di ba ang daan ng kaligtasan dahil kay Kristo? So, tayo po ang asin at ilaw ng mundo. Sapagkat sa gitna ng digmaan, taggutom o salot man, tayo ay tinawag na maging ahente at kapayapaan, pag-asa at katarungan. Tandaan po natin, ang pagdagit ay mauuna kaysa sa mga ito. Kaya, itong mga nararanasan natin taggutom sa kasalukuyan, meron tayong nararanasan na ganito, ganyan, salot ka natin, pero hindi pa po ito ang binabanggit ng mga talatang ito. Sapagkat ang mga talatang ito ay magkaganap sa Great Tribulation, wherein wala na po ang iglesia o ang church sa mundong ito. Ang tunay na puting kabayo na darating sa huli ay si Jesus mismo, hindi po ang Antikristo. Again, ang tunay na puting kabayo na darating sa huli ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Matatagpuan po ito sa Apokalipsis, Kabanata 11. Okay? Again, Apokalipsis, Kabanata 19, versikulo 11. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na si Hesukristo na magtatapos ng lahat ng kasamaan at magdadala ng walang hanggang kapayapaan. Huwag nating hayaang takot ang maghari sa ating buhay.
Alamin natin ang ating tunay na kalagayan. Since we are redeemed by the blood of Christ, tayo ay hindi makakasama sa mga bagay na ito. Sapagkat bago pa dumating ang tribulation, dadagitin na po tayo. Okay? Ipako natin ang ating mga mata kay Kristo na nagpapako upang tayo ay maligtas. Magdasal tayo. Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyong salita. Salamat sa mga katotohanan na ibinigay mo, hindi upang kami ay matakot, kundi upang kami ay makaranas ng kapayapaan ng loob na kami dadagitin mo na bago dumating ang mga paghamon na ito sa mundo. Nadaranasin ng mga hindi naglagak ng tiwala sa iyo. Pero Panginoon, since ninanais po ninyong maligtas ang lahat, gamitin mo kami, Panginoon, upang maipahayag ang ebanghelyo ng biyaya mo, upang sila man ay makasama sa rapture at dagitin mo na kami. Anumang oras na gusto mo. Thank you, Jesus. In your most powerful name we pray. Amen. Mga ka-good vibes, kung kayo ay ka-good vibes na, congratulations. At kung hindi pa ka-good vibes, maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button. Share this video. Share Jesus. Yes, when you share this video, you will share no other than Jesus Christ Himself, because this particular channel belongs to the King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ, na anytime dadagitin niya na ang church upang pumasa Kanya, magpakailan-kailan. God bless sa ating lahat.